mga kagawa at secretary treasurer, yung iba kasi nakita kanina, basa yung mga pantalon nyo. Pag uwi ninyo, bumili kayo ng bagong pantalon. Ayos! Samahan naman ang bagong tauma. Matapos bayaran. Walang katapusan ang pagbabayad ng utang na loob. Ay napakalaki ng gastos na naman. Hello! Salamat sa Diyos. Nakarating kayo ng maayos. Ligtas. Alam ko, masama panahon. Inaawag kayo. Nang panahon. Pero nagpunta pa rin kayo. I love you too. Maraming salamat sa pagtulong ninyo sa aking panyaya. Nabusog ba kayo? Buti naman. Pagka, itong mga darating na araw, siyempre, hindi naman ito magaling desisyon. Ang katotohanan naman yan, alam ng bawat isa sa inyo na mahal na mahal ko si Boss Danny. At bilang ganti ng aking utang na loob na hindi naman kasi ang utang na loob hindi natatapos bayaran. Walang katapusan ang pagbabayad ng utang na loob. Ay napakalaki ng pagmamahal ko at utang na loob kay Boss Danny. Kaya naman sa pag-iipong kaparanan, at least kahit paano, naiyak naman sila. Yan naman si Dennis, si Billy, si Lane, si Fox, at saka si Ate Ana. Bigyan naman sila na pagkakataon. Nakaangat naman sila. Ngayon kung meron pa akong pagkukulang, gusto ko naman punan siguro yung pag-imong ko ng utang na loob. Baka naman po pwede sa ibang bagay nila. Kasi may utang na loob din naman ako sa mga taga-Maynila. Siyempre, biro yun. Sa totoo, bagay na pinagpapasalamat ko naman. Kahit na ang nanay ko si Chayo, tatay ko si Pupete, solo anak lang ako. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong mga batang Maynila, narating ko kung kinalakalyan. Kaya hindi naman siguro pwede magbingi-bingihan. Baka matuluyan ang tamang nyo sa akin. Hindi ko naman kayo iniwan eh. Inalay ko lang yung sarili ko sa mga kababayan natin Pilipino na kung ano ang nangyari sa Manila, pwedeng mangyari sa buong bansa. Yun lang naman ang purpose nun eh. Kaya na siyempre, yung desisyon ng taong bayan, yun, all-outs tayo. Pero, tayo ng mga batang Maynila,
matapos sa tulong natin maglalakad sa kalsada na inalay natin yung sarili natin as a matter of choices. Norme, ikaw pa rin! Kaso, kahit saan ako magpunta, naglalagin yung mga pinaka-spoiled sa akin. Yung mga lolo-lolo. Sino ba mga senior citizen dito? Sa mga umamin na kayo, yung araw hindi pwede umamin. Pero sa Maynila, spoiled ang senior citizen. Malulungkot lang ako. Mahal ko yan. Hindi ko lang kung nangyayari rin sa inyo. Nagtataka naman ako. Bakit ba binago-bago yung batas? Hindi ko maintindihan yung ano eh. Ako kung sino pa sinumunod sa Muslim. Di ba? Kwentuhan lang tayo saglit. Di ba nung araw? Ang pangako ko, noong 2019, marami sa inyo nakaparinig dito. Ang pangako ko, dadalhin ko ang Makati sa Maynila. Naalala niyo yun? Sabi ko, unahin ko na dyan. Kung sa Makati, may birthday cake ang lolo-lola ko. Sa Maynila, meron. Tapos, maswerte-swertehan mo, nakakita ko ng pizza, ng jacket. Ang ginawa ko, yung mga lolo-lola ko, kahit paano, may inaasahan na living allowance. Yun lang, meron na kasi yung batas. Simple. Hindi mo kailangan butante ka. Eh bakit yan? Kailangan butante pa. Diba nung araw, pag hindi nakuha, di ba bigayan ko ang pagkain? Minsan sa nagdali ang gobyerno eh. Minsan dali naman. Di ba nabigay? Ika-6 na buwan. Wala siya. Ibinigay. Ika-7 na buwan. Simula nung unang buwan, hanggang 7 na buwan, nakukuha naman ng mga lolo-lola ko, di ba? Eh bakit may forfeiture? Kaya si chairman ngayon sa kailangan kagawad, pinagdududahan ng mga senior citizen. Chairman naman, 5 taon na lang, ginamit ko eh. Hindi niya naman ginamit. Kasi ang tanong ng tao, kung ano yung ginawa ng araw, itutuloy ka na. Kaya napagbibintangan niya yung mga pagawad, yung barangay official. Tapos pag wala ka sa bigayan, wala na. Mali po yun. Ako tingnan niyo mga araw-araw ng sabi ko. Mayaman, middle class, mahirap, lahat ang may pantay. Nagkakaroon. Wala tayong pinipili. Butante, hindi. Kasi ang purpose nun, kahit pa paano yung mga lolo-lola ko, may mapupulot sa pusa, ang lambing niya sa ako niya. O kaya pamusartan, may permit, pero naman siyang mapulot. Sa kamaran naman niya, ay may gobyerno naman sa Maynila. Yun ang purpose nun. E konti na lang ang ganda ng mga lola-lola ko, baka tinignan lang sila ng gobyerno na nagmapalasakit sa kanila sa dami ng panahon na nagdaan. Yun ang purpose. Kasi ko alam bakit binago. Hindi ko maintindihan, may budget yun. Kayo, nagbabudget kayo. Eh pag hindi natos ka, solid, di ba? Ano naman, nandiyan dyan eh. Hindi na lang natin. May biro-biro pa ako ng araw. 6 na buwan, binigay. 6 na buwan, namatay. Buwan na may gawin sa kabawan. Tordukan mo ng bulto. Hindi mo malalaman ang owa kung na yung medyo yun. Hindi ba yung katuwa lang?
papaligaya ko lang yung mga matatanda. Lahat naman tayo tatanda. Pero, in our own little way of making them feel that they are may pagdiin ng tingin sa kanila. But anyway, nandito na rin lang naman ang pag-uusapan na o mamaya, pag-uwi ninyo sa kanya-kanya yung barangay, sabihin niyo na sa mga minamahal kong lolo-lola ko, nanay tatay ko na senior citizen. May awa ko sa akin, ibabalik natin kung ano yung dati. Okay, sabihin niyo na sa kanila yun. At least, may mahalawin man lang yung sa akin ngayong araw na ito na something to hold on, something to cling on. Basta kung yung normal tatay, yun yun. Ibabalik lang natin. Ayun, ano nyo na, paparatagan nyo na. Ha? Gawin ko na sa ito? Ay, magpapuweta pa ako. Alam niyo bakit? Ganito ang kwentata niya na, una, yung pera na yan nasa kalsada. Nung mag-mayor ako. Nasa kalsada yan, yun ang nakita niya kalsada maganda pa. Pero maya-maya nakita, gagawin ulit. Sabi ko, maganda naman ang kalsada natin. May pangako ko sa taong bayan. Naipon ko yan. Almost 1 billion. You do the math. 500 times 150,000, 75 million a month. Quarterly ang bigayan kasi quarterly ang pasok ng pera. 75 times 12, almost 1 billion pesos. Pero yung 1 billion, hindi natin makukwenta yung ngiti, yung ligaya, kasi walang hanggang tuwa yun na kahit pa paano, meron kami lahat, mayaman, middle class, butante, nakahirate, sa karamdaman, mahalaga pa rin siya sa puso ng mga kita. Pero yan ang natin, kompromiso ko na sa inyo na sabihin nyo na sa kanila, pag-uwi ninyo, hindi na kanya problema, baka makapagdami pa ako nakalawit ko yung 500 mo. Pagdating ng araw, babalik naman natin. Okay? Susunod, ito yung reklamo sa akin. Pwede pumanatag na rin kayo. Hindi ko maintindihan bakit kailangan kayo nagpapa-schedule sa center. Ito ba yun? Ano yun? Halimbawa ako, pag-asalit na ako, hinaharap ako. Dali mo ako sa center, sabi mo ako, Lola, wala kang schedule. Bakit kailangan may schedule? Una ko nalulungkot eh. Iniwan ko yun. May sistema na eh. Ikinalulungkot na ng tao yung sistema eh. Bakit ito? Iiba yung mukha. Kung ako nga namamoki eh. Condominium 1, Condominium 2, Pinondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, lahat ito, tinopya ko lang sa Singapore. Ako namamoki. Alam niyo naman, pag nagka-capital report ako, di ba? Ito, okay natin. Kasi bagay sa akin. Totoo ba na nagpapa-schedule pa kayo? Kasi sinasabi sa akin sa ibang presidente. Then, ang lang ako tingin ko personally, medyo mali yun. Ang health center, takbuhan ng teaspoon. Papacheck up. Di ba? Tapos, hindi na yan ng calcium,
saka iron. Dalawa lang naman ang vitamin namin ng business na importante. Tapos yung matanda, magbabaka sa kanan yun, baka may lusartan, may porphin, yung check up. O kaya minsan may nararamdaman, minsan may aso, diba, papacheck up ka sa center, baka may porphin. Yung mga simple bagay. But anyway, may awa ang Diyos. Basta ko na rin natin, wala naman pabalik natin. Hindi mo kailangan magkakalit. Sunday, manghuli kayo na manghuli ng suspect. Sisiguraduhin ko may ospital para ma-medical ninyo yung mga suspect. Hindi nyo na kailangan ng pa-schedule. Hinaan lang ako mapapagawa. But anyway, that's what I under the things. Napagkukwentuhan lang natin. Marami pa naman mahaba pa pa naman. Ngayon, yung dalawang lang ngayon, pumanatag ang tao, manatag ang tao. Kaya awan Diyos, pag sinamahan mo kami, ni Ali, pabalik lang sa dating sistema. So anyway, tama na muna yan, may panahon para dyan. Gusto ko lang may mauni kayong kwento kahit paano. Ngayon meron naman akong pakiusap. Babalik lang ako doon sa mabigat na desisyon. Kahit magkaganon na. Meron lang ako, ito personal ko na. Sa akin lang ito. Hindi ito pang taong bayan. Personal ko lang itong request. Nakikisuyo lang ako. Kasi baka uminig ang laban. At may masabi kayo masakit na salita kay ate. Pakiusap ko naman, huwag yung pagsasalitaan ng masama ang ate ko. Kasi masasaktan niya. Dahil hindi iba sa akin naman. Parang pamilya ko. This is not about us. This is all about you. This is about the people of Manila. Kaya yung sa akin lang na salita, arbor ko na sa inyo. Huwag na lang. Kaya hindi na lang ang tao. Yun na lang ang irigalan nyo sa akin. Huwag nyo na mapagsalitaan. Kung meron man kayo sa mga loob, kung meron man kapukulan, sarili ninyo na lang. Then let the people decide. Anyway, it is the people who will decide naman kayo. So, pwede ba yun? Maraming sa akin. Iuulan kayo, kung sa mga kayo, matatakid lang. Ganyan na lang. Ano ko na lang yun? Kaya na natin. Nandiyan dyan na yan. Ayaw ko naman tayo magbayaw-ayaw tayo. Sasamahan yung loob, sasakit na sa loob. So, yun lang yung personal. Para sa akin na lang. Pagbigat sa akin kasi si Pastor Pero. Yun na lang aking ulos. Yung iba gagawin ko. Lahat ng trabaho, 24 oras ulit, and so on and so on. I'll do my best. Pero andito mga kasama natin. Andi dito si Christian Uy. Matagal na natin kasama sa Kusero. Dong Mercado. Elmer Pa. Lou Veloso. At ang aking congressman, Congressman Joe Louie. Ito naman, partner natin, Ali Atienza. Sana Sunday, nakasama namin kayo. For the meantime, gusto ko lang, uwi kayo, ligtas, mag-ingat kayo. Maraming mahaka yun. Isa mga kagawa at sekretary treasurer, yung iba kasi nakita kanina, basa yung mga pantalon nyo. Pag uwi ninyo, bumili kayo ng bagong pantalon. Ayos!
Samahan niyo ba ng bagong taon? Mahal na mahal ko kayo. Mahirap, pero ang pinag-uusapan dito, tama ba yan? So mag-ingat kayo po tapos na tayo, yun lang. Yun lang. Mag-ingat kayo. At pag may pagkakataon, ito pala nakalimutan ko. Makisuyo lang, kapag kailangan kayo ng pamahalaan, makipagtulungan kayo sa pamahalaan. Makipagtulungan kayo, bakit? Ang ikabubuti ng nasasakupan natin, ikapapaguyod ng luso. Huwag tayo lang ang araw na kayo. Hayaan na natin ito, pero kung damintan kayo mga barangay isa, may pangangailangan ito, makipagkaisa kayo, makipagtulungan kayo. Ayun lang ha, kasi kawawa yung mga tao. Dami ngayon. Ang hirap yung buhay. Totoo lang, ang hirap yung buhay. So, mag-ingat kayo po, maraming salamat sa pagtulungan niyo sa akin. Ilumasyon. I love you! Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God bless! Thank you!